Good morning, everyone. Kindly turn on your microphone and your camera first. Prayer leader today will be Rapunzel. Rapunzel, Ame, okay, you may start now. sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Salamat po, Panginoon, na nandito muli kami at sana po ay gabayin niyo po kami sa aming diskusyon ngayon at salamat po sa kakanin na kinakain namin ngayon. Amen. Ngalan ng Ama, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, magandang umaga sa inyo, grade 8. Magandang umaga, Miss. Magandang umaga, Okay. Miss. Kumusta po kayo sa araw na ito? How's your weekend? Alright. How about you, Juan? Where have you been yesterday? Kayo po ba ay pumunta sa simbahan, pumunta sa mall, kumakain sa labas? How's your weekend, Juan? Huh? How about you? How about you, Samuel? Kumusta ang weekend mo, Samuel? Miss, masaya, Miss. Masayang weekend, Miss. Okay, napakasaya ng weekend ni Samuel. How about you, Darshna? Darshna, kumusta ang weekend mo? Kapoy, Miss. Daghang activity. Nahihirapan na ba kayo sa online class? Nahihirapan na ba kayo sa online class? Kung alam niyo po lang, my God, kami rin stress na stress sa online class dahil sa napakaraming mga gagawin. At saka nag-adjust pa rin kami sa mga among himuunon. Okay, wait for a while. By the way, I'm done checking your attendance. Pero ibabalik ko muna kung may na-add ba na present ngayon. We have Jessa May, Charles, Rapunzel. Tell me if you're not listed here, ha? I mean, checked here. Rapunzel, Rhea May, Ava, Juan, Samuel, Hillary, and Erica. Kinsay wala na tawag. Darshna. Who else? Who else? Sino ang hindi natawag dyan? Wala na po ba? Ako, Miss. Sino? Trisha, Miss. Ako, Miss. Trisha? Yes, Miss. Okay. Ikaw ba tong fellow Jetser? Sa susunod ha, lagyan niyo ng pangalan ang inyong pag sign in ninyo. Okay, Miss. I'm going to share my screen here. Wait for a while. Okay. For our activity now, hulaan mo ako. Kilalanin ang ibig ipinahihiwatig ng mga larawang aking ipapakita dito. Okay, tingnan nyo ang larawan na nandyan sa mga screens ninyo. Okay? Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para tingnan at kikilatasin ang mga larawang inyong nakikita dyan. Miss Pinalayo, alam na ba ni Miss Britte? Ang chinat ni Okay, unang tanong. Ano ang sinisimbolo ng bawat larawan? Okay, uunahin natin ito.
Ano ang sinisimbolo ng larawang ito? Can I ask Trisha? Trisha, ang larawang ito, Trisha, ano ang sinisimbolo nito? Trisha? Asa, Miss? Christianity, Miss? Okay. Ito. Itong may Christianity, Judaism, Hinduism. Ano ang ibig ipinahihiwatig ng larawang ito? May ideya ka ba dyan? Sino may ideya kung anong Simbolo, ibig Miss? Yeah. Sumisimbolo ito ng ano? Religion nila, Miss? Very good. Very good, Trisha. Ang unang larawan ay sumisimbolo ng relihiyon. Isa't isang relihiyon. Kung makikita niyo sa larawan, ay iba't ibang relihiyon ang ipinapakita, kagaya lamang ng Christianity, Shintoism, Islam, Buddhism, Sikhism, at Judaism. So ito ay nagpapakita ng iba't ibang relihiyon. How about this one, this picture? How about this one? Can I ask Ava? Ava, ano naman ang sinisimbolo ng larawang ito? Ito ang kanilang wika, Miss. Okay. Itong larawan na ito ay sumisimbolo ng iba't ibang wika. Kung mapapansin nyo, may mga obrigado, arigato. Arigato is Chinese. Chinese? Hindi ba? We have thank you, mercy, obrigando, welarin. So these are different languages. Okay, how about this one? Ano ang sinisimbolo ng larawang ito? Can I ask Rhea May? Ano ang sinisimbolo ng larawang ito? Rhea May? Rhea May? Yes. Rhea May? Okay, sino ang may ideya dyan? Nahihirapan kayo? Okay. Ang larawang ito ay sumisimbolo sa iba't ibang lahi. Samantalang ang larawang ito naman ay sumisimbolo ng iba't ibang etniko or pangkat etniko. Kung titingnan nyo, masyadong magkapareho lamang ang dalawang larawan na ipinapakita. Subalit, ang kaibahan ng dalawa ay, pag sinasabi nating lahi class, ito ay tumutukoy sa pisikal na anyo ng mga tao. Kagaya ng nasa larawan, iba-iba ang kanilang lahi. May mga puti, may itom, may katamtaman lamang. Samantala, ang pangkat etniko naman class, pag sinasabi nating pangkat etniko, ito yung tumutukoy sa grupo ng mga tao kung saan sila ay nag-share or kumbaga may pagkakapareho ng kanilang kultura, paniniwala. Yun ang ibig sabihin ng pangkat etniko. So, ang clue lamang ninyo ay pag sinasabing lahi, ito po ang their physical qualities, physical attributes. Yun ang tinutukoy ng lahi. Samantala, ang pangkat etniko, ito yung grupo ng mga tao na nagkakaroon ng pagkakaparehong kultura. Okay, next. Ano naman ang ugnayan nito sa ating daigdig? Ano ang ugnayan nito sa ating daigdig? Kagaya nito, bakit tayo ay may relihiyon? Bakit tayo ay may iba't ibang pangkat etniko, may iba't ibang lahi, at may iba't ibang wika? Ano sa tingin nyo ang ugnayan? Or what is the relationship of those things with our to our world, to the world? Ano kaya sa tingin ninyo? Can I ask Samuel?
Samuel, what is the relationship of wika, lahi, and pangkat etniko? And the religion. What is the relationship or their relationship to the world? Kuan Miss kanang paano Miss that's how kuan Miss kanang paano kanang that's how kanang kuan Miss ba kanang kultura gud Miss. Kanang Miss ba? Ha? Kanang ilang Ano? kuan Miss ba? That's how kuan Miss. Kato Miss. Kultura Miss, Okay. kultura Miss. Okay. Because of the culture that we have, or shall we say because of the languages, different languages that we have, every one of us can understand each other. 'Di ba? Nang dahil sa wika na ginagamit natin, maiintindihan ng mga tao ang sinasabi or the things that we are going to express because of the language, right? And also the religion. 'Di ba? We have different religion but we pray as one. We believe as one. We believe as to one God. 'Di ba? So every aspect in our society, like the wika, the relihiyon, the pangkat etniko at lahi, kahit na iba-iba ang pinanggalingan natin, or shall we say na kahit na may iba-iba tayong wika at relihiyon, paniniwala, pangkat etniko, but we are still one. Iisa tayong lahat. 'Di ba? The bottom line of this topic is unity, despite of the different cultures that we have. Understood? Nagets niyo po ba? Okay. Ang pag-aaral ng mga tao sa daigdig, kung paano sila namumuhay at kung paano ang mga aktibidad ay nag-iiba mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar ay tinatawag na heograpiyang pantao. So sa pag-aaral ng heograpiyang pantao, isang aspeto nito ay nakatuon sa kultura. Kabilang sa mga elemento ng kultura ay ang wika, relihiyon, lahi o etnisidad. Okay. I'm going to share my screen again. So these 4 elements that we are going to talk about today. Okay, since I already give you the time to view the video, so siguro may mga idea na kayo sa mga katanungan na aking ipapakita rito. Okay. Ano ang wika? Base sa video na iyong napanood, ano ang wika para sa iyo, Juan? Juan, ano ang wika para sa iyo, Juan? Juan, ano ang wika para sa iyo, Juan? Juan. Juan, can you hear me, Juan? Can I ask Ava na lang di, Ava? Ano ang wika para sa iyo, Ava? Yes, ito ay parang identidad nila para makilala ang isang tao kung ano ang kanilang, kung saan sila nanggaling. Okay, very good. So when we say wika, or ginagamit natin ang wika to express our inner thoughts and emotions, di ba? Kung may gusto tayong lilinawin, may gusto tayong ibabahagi, ginagamit natin ang wika. Okay, or in other words, we use language for linguistic communications kapag nakikipag-communicate tayo. Okay, using particular language or sa paggagamit natin ng iba't ibang wika, it identifies each of us belonging in a particular group. Say for example, kapag ikaw ay nagsasalita ng Bisaya, makikilala ka na ikaw ay nanggaling sa Visayas. So, other person or other people can identify you directly kung saan kang grupo nanggaling. Di ba kagaya ng
natin, kagaya ng Cebuano, pag tayo ay pumunta sa Maynila, 'di ba yung Tagalog natin ay na hindi malambot. 'Di ba sa Bisaya kay ang mga Bisaya kung moadtog Manila gahi kayo og Tinagalugan. That is why they can directly identify us that we are Cebuanos because Cebuanos are known to kanang gahi magtagalog. Did you get the point? Okay, next. Next na tanong is, wait ha. Okay, next na tanong is, may ilang buhay na wika mayroon ang ating daigdig? Ang ating daigdig ay may tinatayang 7,105 buhay na wika sa buong mundo. And again, though we have different languages, though we use different languages, yet the bottom line is we are going to respect each other's language. Next. May ilang language family sa buong mundo? Okay? May ilang language family sa buong mundo? Can I ask Hillary? Hillary, batay sa video na napanood mo, may ilang language family sa buong mundo? Hillary? Hillary? 147, Miss. 147? Sa video, 147 ba? Okay, there in the video, it's 136. It's 136. Okay. Pag sinasabi natin, ano ba ang ibig sabihin ng language family? Pag sinasabi nating language family, ito ay ang mga wikang magkakaugnay at may iisang pinag-uugatan. So later on, or later, you will identify or we will get to know what are the 5 or the 6 major language families. So may tinatawag tayong 6 major language families. Okay. Ano-ano ang mga pangunahing pamilya ng wika sa daigdig? So ito na yon. Ito ay ang Afro-Asiatic, Austronesian, Indo-European, Niger-Congo, at Sino-Tibetan. So again, during our discussion, you are allowed to list or to take note of the important words that we discussed. Kung gusto mong makakuha sa exam. Okay, I am going to give you some examples or some countries who are speaking Afro-Asiatic. So I am just going, actually in the video there are there are a lot of countries presented there who are speaking Afro-Asiatic. But right now I'm just going you 3 examples. So when we say Afro-Asiatic, ito yung mga bansa ng Egypt, Saudi Arabia, and Turkey. These are the countries who are speaking Afro-Asiatic. Next we have is Austronesian. Example of these are Brunei, Cambodia, and China. Next we have is Indo-European. Indo-European, this includes Belgium, Spain, and Sweden. Next we have is, it's not Sweden, it's Sweden. Next is Niger-Congo. We have Angola, South Africa, and Kenya. They are Niger-Congo. Next, we have Sino-Tibetan. So Sino-Tibetan, the countries includes are Vietnam, Pakistan, and India. Okay, who among you here already saw the video katong about sa relihiyon? Kinsa may nakakita na sa video ng relihiyon? The next video. Nobody? Nobody? Okay. I'm just going, since we have 5 minutes left and gamay ra jud kayong 30 minutes, no? And our topic is kuan too long. So just watch the video later. But I am going to present it to you na lang the mga kuan, the partial of the video through the questions that I'm going to present here. Just watch the video later. Okay.
because we're really running out of time. Okay. Mga pangunahing relihiyon sa daigdig. Okay. Ano ba ang relihiyon? Okay. Ang relihiyon, ito ay isang kalipunan ng paniniwala at ritual ng isang pangkat ng mga tao tungkol sa isang kinikilalang makapangyarihang nilalang. Or nagsimula ito sa salitang religare, buuin ang mga bahagi upang maging magkaugnay ang kabuuan nito. Okay, wait for a while. Okay, what is the use of, we all know what religion is, right? Alam natin kung ano ang relihiyon, di ba? Pag relihiyon, ano ang relihiyon natin, be? Pag alam niyo kung anong relihiyon. What is our religion? Ano ang relihiyon meron tayo? Okay, Rhea, can you please turn on your mic? Okay, it's Roman Catholic. Okay, our religion is Roman Catholic. Okay, what's the use of having religion? Or kumbaga, bakit ba tayo magkakaroon ng relihiyon? Okay, the use of religion is to help, it helps in creating an ethical framework. And, kumbaga, ito po ang values regulator natin, di ba? Pag sinasabi nating relihiyon, nandyan nakasaad kung ano ang mga dapat nating gawin. The moral values, the ethical values, di ba? Nandyan sa relihiyon natin. And it helps also in character building. Just like the Roman Catholic, di ba? May mga, ano tayo, di ba? We have 10, what do you call that one? 10 kautusan ng Diyos, di ba? Wherein we are going to set it as a standard para magiging isang mabuting tao tayo, di ba, Samuel? Dapat nating sundin ang mga batas ng Diyos, Samuel. Di ba? Okay, we have the 10 golden rules from God. And it also acts as agency of socialization. Nang dahil sa relihiyon, yan po ang nagsisilbing gabay natin para tayo ay maging isang mabuting tao. Okay. Anong relihiyon, pangalawang tanong, anong relihiyon ang may pinakamalaking porsyento? Okay, kung makikita nyo dyan sa mga screens ninyo, yung bahagdan ng may pinakamalaking porsyento ng relihiyon, ito po ay ang Kristyanismo. Okay, alam niyo po ba, class, na ang Kristyanismo ay may 3 pangkat? Okay. Pag Kristyanismo, ang 3 pangkat nito ay ang Roman Catholic, Eastern Orthodox, and Protestante. Ito ang 3 pangkat ng Kristyanismo. Where in fact, it is 31.59% are under Christianity or Kristyanismo. Again, the first one or the top 1 religion all over the country is Kristyanismo. Sinundan naman ito ng Islam. Ang Islam na may 23.20%. Okay, Islam, ano ba kung ang Kristyanismo ay may Biblia, ang Islam naman ay tinatawag na Quran. And the third one we have is Judaismo. And fourth one is Hinduismo, kung saan ang kanilang banal na aklat ay tinatawag na Veda. So, in Hinduismo class, di ba, in Hinduismo, we learned about reincarnation. Sa kanilang concept yun, nanggaling ang reincarnation. At ang pang-last naman class ay ang Buddhismo. So, pag sinasabi natin, anong relihiyon ang may pinakamaliit na porsyento? So, ang sagot dyan ay Buddhismo. Nakuha niyo po ba? Nakuha niyo po ba? Okay. Next.
Wait for a while, ha? Okay. Malaki ba ang ginagampanan ng relihiyon sa iyong buhay? Of course, napakalaki. So, ang mga paniniwalang nakapaloob sa sistema ng isang relihiyon ay nagiging batayan ito ng pagkilos ng tao sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. So, as what I have told you, nang dahil sa relihiyon, ito ay nakakatulong sa atin kung paano tayo magiging isang mabuting tao. In other words, it helps in our character building. Okay. Wait for a while. Para sa Okay. Para sa kasunod natin na elemento kung saan tatalakayin natin ang lahi o pangkat etniko, it will be tomorrow because we don't have time. We already exceed. We are already 10:02. So, again, para nyo, for you to understand more regarding the religion, you can watch the video that I uploaded there in the LMS. Ha? Okay? Questions? May mga katanungan po ba? Maliwanag ang lahat? Maliwanag, Rhea May? Okay. Pag wala na kayong mga katanungan, paalam. And for any questions, just send me chats through LMS. Okay? Bye everyone. And see you tomorrow.